Hello Virgo, what's you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ngayon kung ano ang meron sa iyong kapalaran. At sa pagbasang ito ay maaaring may nangyari na, kasalukuyan nangyayari o mangyayari pa lamang. Virgo, trust your instinct. Instinct mo sa mga new beginnings dahil nandito ang Ace of Wands. Pagpursigihan mo ang iyong goals kung ano yung gusto mong marating. At may magandang balita rin nakikita. O maaaring ito ay natanggap mo na. Tungkol ito sa pagsisimula, Virgo. Napakaganda. Kaya naman i-accept mo ang mga challenges na paparating o dumarating sa iyo. Madidiscover mo ang mga bago mong kakayahan, lalakas ang iyong loob, mga excitement din ay mararamdaman. Kung hindi ikaw ito, Virgo, maaaring may isisilang sa iyong pamilya, hindi lamang pagsilang ng isang sanggol o ng isang bata, pagsilang ng iyong kakayahan. Sa usaping career, sa financial, nagiging mabunga. Good news din sa iyong relasyon, sa iyong trabaho. New energy ay iyong mararamdaman. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng trabaho o nag-iisip sa iyong new career path, ito yung magandang timing, Virgo. Magkakaroon din ng mga promotion, mga bagong project. Ngayon, kahit ano ang gusto mong simulan, magiging maganda ang resulta, Virgo. Ace of Wands is a good omen, indicating your finances will change for the better. Maaari ding mayroong kang mapanalunan, o maaaring ikaw ay tumanggap ng pamana. Maaari mo nang matanggap o bumalik na sa iyo ang iyong mga ininvest. Nakikita dito yung mga unexpected income. Kung ano yung pinaplano mo, ipagpatuloy mo. Dahil ito ay magiging mabunga ang resulta. Kaya naman pagpaplano at preparasyon sa mga nagdadalawang isip. Desisyon para sa two paths. Decisions para sa mga options. Nakikita dito na maaaring may maglipat o lumipat ng tahanan, bigla ang pag-iimpake. Kaya naman merong makakaranas na mag-isip kung mag-i-stay ba o go-go ka sa opportunity ito. Maaaring ito na yung pinakahihintay mo, pero nagdadalawang isip. Kailangan mo lamang magkaroon ng kakontentuhan sa buhay. Kakontentuhan sa mga material na bagay, o kakontentuhan sa relasyon. Maging balanse, Virgo, lalong-lalo na pagdating sa iyong pinansyal. I-embrace mo na ang iyong present, i-embrace mo na ang iyong future. I-let go mo na yung mga hindi magagandang alaala, yung mga nagpahirap sa iyong kalooban, bigyan mo na ng kapatawaran. Mag-focus ka na sa iyong sarili para ma-secure na ang iyong future. Para maiwasan mo na rin ma-stuck sa iyong mga naging past experience. Normal lang ngayon na maramdaman mo yung pagka-bored. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng pagod o maagang pagtatrabaho na naranasan, na maaaring iyan ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng trauma, kung bakit nagiging emotional, kung bakit nararamdaman mo na nadidrain ka. Kaya i-make sure mo na unahin mo ang iyong kalusugan. Nagiging matured ka na, Virgo. Kaya mo nang i-manage ang iyong finances, kaya mo nang magsarili o tumayo sa iyong sariling paa. Kaya maaaring dito ay may mag-move out na. Maaaring hihiwalay ka na o lilipat ng bahay para ikaw ay maging independent. Maaaring bubukod na dahil maaaring magkakaanak na o may isisilang. Asahan mo may darating sa iyo. Maliit man ito o malaking halaga.
Tatanggap mo ang reward mo or bonus mo dahil sa iyong mga pagtitiyaga. Napakaganda, Virgo. Good timing din para sa mga investment. Mararamdaman mo din yung improvement dahil sa iyong pagiging positive. Maganda ang dala nito sa iyong kalusugan. Pero syempre, nandito pa rin ang mga paalaala na umiwas sa mga nakakasama sa kalusugan. At sa iyong relasyon, Virgo, nakikita dito yung mga disagreement. Nakikita dito yung tension, conflict. Maaaring ito ay relasyon mo sa iyong person, sa iyong pamilya, o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kailangan dito ay katapatan, maging open sa komunikasyon. Kailangan humanap ng solusyon para sa mga challenging na sitwasyon. Maaaring may sumabotahe, maaaring may mag-cheat, Virgo. Nandito pa rin na may nakakaranas ng pagiging bully, pagiging abuso. Nakakaranas pa rin ng pagiging violente. Maging maingat, Virgo. Hindi lamang ikaw, ganun din sa mga mahal mo sa buhay. Hanggat maaari, huwag aalis ng bahay na mag-isa. Ipaalam sa mga mahal sa buhay kung saan pupunta. Sa mga nakakaranas ng hindi maganda sa relasyon, kahit napapagod ka na sa mga challenges, ang determinasyon mo ay nandito, patuloy na nagiging strong. Pero nandito rin na mayroong nagdadalawang isip, nag-iisip ito, Virgo. Hindi siya makamove out, hindi siya makapagdesisyon ngayon. Aalis ba siya o patuloy na mag-i-stay? O maaaring ikaw, Virgo, nararamdaman mo na gusto mo nang gumive up. Maaaring kayo ng iyong person ay nagkaroon ng hindi magandang experience sa mga nakalipas na relasyon. Kaya naman nagiging negative ang epekto nito sa inyong relasyon. O maaaring sumusulpot-sulpot pa rin ang sakit na iyong naranasan, lalo na sa mga nakaranas ng cheating. Nawawalan ka na ng tiwala. Two of Cups na reverse pa ang lumabas. Kumakatawan ito sa mga hindi pagkakaintindihan, sa mga pagtatalo. Sa iyong relasyon, Virgo, kung nakakaranas ng madalas na pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, sign yan na kayo ay hindi compatible. Ang mood ng iyong person o ng iyong nakakadate, minsan mainit, minsan malamig. Hot and cold nangyayari sa relasyon. Nandito rin ang pagtatalo na maaaring hindi matuloy ang kasalan. Kaya kung gusto makasurvive ang relasyon, Virgo, kailangan ng balanse. Kahit na anong isyu ang dumating, you may need to rebalance yourself. Ang iyong emosyon, ang mga issue. Check mo din minsan ang iyong ego, ang iyong behavior. Baka nagiging dominante ka na o masyado ka ng controlling sa iyong person o sa mga taong nakapaligid sa iyo. King of Cups, pagiging emotional. Ito naman ay very good omen. Kung ito ay kumakatawan sa person, nagkakaroon man kayo ng away, ipinapakita nito ang pagiging mabuting isang ama, pagiging mabuting asawa o partner. Easygoing nga lang ang taong ito. Pero siya ay maalalahanin kahit siya ay madalas na emotional. At in fairness, hindi siya madamot, Virgo. Oh, bakit ka lumabas? Three of Swords. Ace of Wands na reverse. At King of Swords na reverse. Pagiging impulsive, dito rin yung kawalan ng disiplina. May taong nawawala sa katwiran, Virgo. Kawalan ng integrity, ethics or morals. Pagiging madaldal. At pagiging negative. Mga nagmumove on, nade-delay ang proseso. Nawawala na ng effort, lalong-lalo na sa iyong sex life, Virgo. Nawawala na ito ng passion o ng spark. Sa may mga idinidate naman, nakikita dito na maaaring meron ng hindi tumuloy sa panliligaw. Ito pa ang Three of Swords. Kumakatawan sa mga painful experience o breakup, disappointment, distraction, depression. Ito yung pinakamahirap na na-experience, lalong-lalo na sa mga nakaranas ng pagduluksa. Kumakatawan din ito sa mga seryosong misunderstanding, sa pagdadalawang isip, sa mga nararamdamang galit, may nagsasuffer ng betrayal,
Give yourself space and time to heal. O kung hindi nakakaranas ng paghihiwalay, Virgo, ini-address nito na kailangan maging matibay ang relasyon. Kailangan maging handa sa mga mahihirap na issue para makasurvive. Kailangan ng matapat na discussion. Kaya sa mga nakakaramdam ng betrayal, pag-usapan, o kung ang nararamdaman mo sa iyong person ang nagbabago na, Virgo, kailangan pag-usapan, maging tapat. Justice talaga ang lumabas, Virgo. Kailangan mo ng balance. Kailangan ng hustisya. Ipinapakita niya dito ang mga naging consequences sa mga naging action o sa mga naging desisyon, sa mga naging choices mo. Kaya tingnan mo yung iyong kasalukuyan na sitwasyon, Virgo. At para dun sa sinabi ko kanina, sa mga legal issue, magkakaroon ng hustisya. Lalabas ang katotohanan. At para sa mga nakakaranas ng mga pang-aabuso, ang justice ay hindi natin masasabi. Depende ito sa mga nagiging behavior mo o sa nagiging behavior ng partner mo. Patuloy na magkakaroon ng hidden issue sa mga relasyon. Kahit na mag-struggle ka sa pagdidesisyon, you need to remember that you are the master of your own destiny. Huwag mong i-blame sa universe ang nagiging sitwasyon mo o nagiging resulta ng mga choices mo. Para ma-develop, maintindihan mo ang mga nangyayari sa iyong sarili, sa iyong mga paniniwala. Kailangan may matutunan. Iba't ibang goals ang nakikita dito, Virgo. Pag-asa para sa iyong future o sa nararamdaman mo at ng iyong person. Kaya kung ano man ang nagiging dahilan ng mga diferensya nyo, kailangan bigyan ito ng pansin, mabigyan ng solusyon para makasurvive ang relasyon. Ganon din sa usaping gusot sa pamilya. Mabigyan ng solusyon ang laging pagtatalo. Ganon din sa may mga business partner. Kailangan maging malinaw ang komunikasyon, maging malinaw ang mga agreement para sa direksyon ng inyong business. At lumabas ang dapol, maging maingat sa mga desisyon na gagawin, Virgo. Makinig sa mga advice. Maaaring may marating ka na hindi mo pa nararating. Six of Swords na reverse. Babalik yung mga pakiramdam na mai-struck ka. Mag-i-struggle ka sa pag-move on, pagpatuloy ang pagiging positive. Matatrap ka na naman sa cycle ng iyong pangarap dahil nararamdaman mo yung lack of progress, slow healing, magkakaroon ng mga delay, nandiyan na rin yung trouble, kaya ganyan ka na pinag-iingat sa mga gagawing desisyon, Virgo. Maaaring makaranas na hindi matapos ang mga task. Ingat din sa pagta-travel overseas, lalong-lalo na kung ito ay for business. Kung hindi mo alam kung paano mag-manage ng sitwasyon, huwag mag-alangan na humingi ng advice. Nandito rin yung mga negative associations. Binibigyan ka dito ng warning sa mga gagawin mong desisyon. At be careful sa iyong pagkakatiwalaan, sa iyong kliyente, sa pakikipag-trade. Huwag masyadong maging open sa mga secret. Ito ay para sa iyong near future. Huwag ma-involve sa mga risky investment. Gamitin ang pera sa mga importante at mag-save. Gamitin ang pera sa pagbili ng mga importante, katulad ng bahay, car, at pagiging generous. Five of Pentacles at Knight of Cups at Page of Wands na reverse. May taong mangangailangan ng tulong, Virgo. Maaaring ito ay mag-asawa. Huwag na hindi magdidesisyon, Virgo. Kailangan mo dito yung patience para sa iyong goals. Kahit magkaroon ng delay or bad news. Kaya sa ganda ng iyong kasalukuyan na sitwasyon, Virgo, matutong mag-save. At sa iyong pagiging generous, tandaan mo, sa nakalipas, naging mapagbigay ka na, kaya naman binibigyan ka ng chance para maging aral sa iyo ang nakalipas na sitwasyon.
para ito sa iyong kapakanan, Virgo. Ganon din sa iyong career or business. Labanan mo yung pakiramdam mo na nadadown ka. Eight of Swords pa rin ang lumabas. Be positive, Virgo. Paghahandaan mo pa ito. Eight of Fire. Yung mga past or mga delays na mangyayari, ma-overcome mo yan. Magmamanifest lahat ang mga plano, Virgo. Ito ay pagpapakita na mangyayari at matutupad lahat ang mga pinapangarap mo. Kahit na makaranas ng maraming pagsubok, Virgo. Kaya naman samantalahin ang magagandang opportunity dumarating. Ito yung mga unexpected level ng success. At ito rin yung mga bigla ang pagta-travel. Napakaganda naman. Isa lang ang ating kukunin. At ito ay Hold Your Vision. May dalawang main na posibilidad na dumating sa iyo, Virgo. Una, kailangan mo maging consistent. Diyan na yung maraming iba't ibang klaseng pananaw. Mahihirapan ka, malilito ka, o maiista ka sa sitwasyon. Suriin mo ang iyong kakayahan. Kahit na may dumating na hadlang sa iyong mga gusto. O hindi ka ba nagiging matigas ang ulo, Virgo? Dahil kung talagang gusto mong mangyari o magkaroon ng pagbabago, may solusyon. Nasa sa iyo na kung paano mo i-a-apply sa iyong sarili ang mga chance o mga opportunity. At ang paniniwala at pananalig ay napaka-importante. Kaya iyan ang huwag mawawala. Iwasan mo yung wala kang gagawin. Kailangan may gagawin, Virgo. At nandito rin na ang isang relasyon ay magiging matatag. Napakaganda. Yan naman ang gusto nating marinig at mangyari sa iyong relasyon. Okay? At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person. Okay? Ito ang unang mensahe. At ang huli, gawin mo lamang itong gabay kong iyong nais. Kita-kits po muli. Bye!